pwede ka nang kumuha dito. Kasi dyan naman yung mga tinapay guys. So sobrang dami. Ay sobrang bigat, hindi ko na kayang buhatin. And you guys, grabe sobrang daming carrots. Pwede pa nga kumuha doon pero tama na to. Ayan. Sobrang ganda ng grapes. And andun ito sa tatlong paprika. Sobrang dami. Nahugasan ko na rin pala yung grapes. Puno nga tong lamisa guys. Sobrang puno. Kaming options. Diba? Kakatuwa guys. Yung carrots guys, andun. Hindi na magkasya dito sa mesa guys. Hello Ray guys! Good afternoon sa inyong lahat. Alam niyo ba sobrang dilim sa labas? It's actually 4:15 in the afternoon and this is a last minute decision. We're going to Javier Huacapayca para mag-grocery. Tingnan nyo guys, sobrang dilim. Nag-melt na naman yung snow. And actually, kahagising ko lang talaga. Anika is there. Oh. Grabe guys, sobrang dilim. So dark. So we are now on the way to Lahati guys. Kasi doon yung Javier Huacapayca. And since Nico is the one driving, I'm watching vlog ni Ivan. Yan. Panoorin nyo guys yung mga vlogs ni Ivan. Nakakatuwa yung bata na yun. Sobrang bait. Ito yung vlog niya na nagpunta siya ng Iceland. Natutuwa ako sa kanya kasi tinry niya yung mga ano doon sa Iceland guys. Ayun. So, diretso na tayo doon sa Javier Huacapayca. Hindi na tayo dadaan ng ATM kasi meron palang cash si Nico. So, yun na lang yung gagamitin natin. And 10 euros lang naman yung kailangan natin doon. So, mga ano pa, ilang minutes pa, mga about 30 minutes pa siguro guys, or 20 minutes. It's 4:30 in the afternoon and ganito siya kadilim. Actually, mas maliwanag siya sa inyo ha, dito sa video. But sa nakikita ko, it's so dark. Ayan. Update ko kayo pagdating natin doon sa Lahati. Maliwanag na dito guys. Andito na tayo sa Lahati. And malapit na tayo. So it's actually 4:46 in the afternoon. Ang dilim, di ba? Sobrang dilim. May snow din dito guys, but not a lot. Pero nagmelt na siya. Ayan. Pero even though ganun, konti lang yung snow, naglagay na rin sila ng pebbles doon sa sidewalks para hindi siya madulas. Kasi pag mayroong water, tapos pagdating ng gabi is nag-frozen. So magiging slippery siya. Tabirin muna natin si Lolo. Kahit ano, naka-green na. We almost had an accident doon sa Holola banda kasi merong dalawang car na nakapark doon sa may bus stop. Tapos yung sa likod na car, biglang may lumabas na babae. Buting na lang na pansin agad ni Nico and na-divert niya yung car sa left side. And sa left side, walang tao. So, we were safe. But alam mo yung nagulat ka kasi nanonood ka ng video tapos biglang nag-change yung direction ng car. But yeah, dito din sa Finland guys, marami din car accidents actually, but hindi siya ganun karami compared dyan sa atin. Kasi dito pinapractice talaga yung safe driving. So andito na tayo guys sa Javier Huacapayca. Konti lang ang tao today. Siguro mamaya pa sila magsisidatingan. But lalabas na rin ako. Pupunta na ako dun sa pila guys para makapila na tayo. So, dito guys, ang bayad is cash lang. This is Kaupakatu 37. Yung address nito guys, dito sa Lahati area. I don't know sa ibang parts ng Finland kung merong ganito rin. I think meron but hindi siya kailangan magbayad. It's for free. Same like yung sa church kung saan ako nag-volunteer. Free yun doon guys. You don't need to pay anything. Kailangan mo lang pumila. And sa ibang cities din, like sa Uusimaa, sa Helsinki, I know marami sa
Helsinki, and madalas doon nagpupunta din yung mga ibang kababayan natin para pumila, and you can basically get a lot of stuff, but very common yung tinapay. Pero dito guys, gusto ko dito kasi dito nakakakuha talaga kami ng karne, and pipila ako because na-miss kong kumain ibang karne. We can afford to buy, it's just that it's better to use this Havikiri Wakapaika as well, or itong food waste area na to, or itong Tukiapo Uhudistus, para makasave tayo ng pera. Anyways, this is open for everybody, hindi lang sa may trabaho and sa walang trabaho, or yung mga foreigners na bago lang dito sa Finland na wala pa talaga silang pangkabuhayan, so, or yung walang-wala. Marami din mga mahihirap dito guys, but this is free for everyone because not everyone likes to use this outlet, itong Havikiri Wakapaika. But for us, we've been visiting this was like 2 years already, not? But for now, it's being like a Tauko, we've burned on a break because we don't have a space in our freezer, guys. But if we get a lot of food here today, we're going to share it definitely to my grandma, and to my mother-in-law para ma-share namin siya. So I think I can go stand on the line now because there are already people standing on the queue. So tawid na tayo guys. Nag-jaywalking ako. Wala naman kasing sasakyan. So dito na yung pila. Dito guys, merong bus stop dito. Ito yung Sepon Katu P or Sepon Katu letter P na bus stop. And dito madalas nagtatambay yung mga naghihintay, yung mga maagang dumarating. Kasi dito merong upuan, tapos meron siyang shed. Ngayon. Tawag nito, ngayon lang kami ulit nakabalik dito guys kasi nga maraming laman ng freezer and nag-hunt si Nico, so hindi kami pumupunta dito guys. Ayan, may bus stop siya sa tapat, and merong car na mali ang pag-park. Bawal mag-park ng ganyan guys sa Finland, sa tapat ng bus stop, bawal yan. So definitely pag merong checker, lalagyan niya ng ticket. So, meron siyang disability card, pero hindi yan disability place para or parking space. Hindi yan siya pwede dyan. So, yun. Kailan ba kami last nagpunta dito? Siguro September or October. Kahapon ko pa gustong pumunta, but since pagod na pagod ako, I opted to sleep and sleep. And, ayun. So, ayun guys, tingnan natin ano makukuha natin dito ngayon. Sabi ni Nico kung meron daw apples, kunin daw natin yung apples para sa mga deer and gawin daw namin juice. So let's see kung ano makukuha natin dito sa Havikiri Wakapaika. Hindi pala makukuha, mabibili natin for 10 euros. So meron akong cash dito na 20 euros. So, meron naman silang change doon. Kahit pa 50 euros ang dalahin mo. Basta cash guys. Kasi hindi sila tumatanggap dito ng card. Kaya every time kapag nagpunta kami dito, we make sure na meron talaga kaming cash. Kasi otherwise, hindi ka makakabili. So, 5 minutes na lang guys. Mag-open na yung door. And let's see. I'm so excited. Sobrang tagal namin hindi nakapunta dito. Yun, inuulit ko guys, I can't really afford na bumili naman ng karne para sa amin. We can afford. It's just that, sayang din kasi itong opportunity na to na ma-share ko rin sa inyo guys, na even though na ako and si Nico, sapat yung mga kinikita namin. But, we try to maximize everything para makapag-save. Kasi kung hindi kami mag-save dito guys, masyadong mahirap. Sobrang mahal ng cost of living dito sa Finland. And almost half ng salary namin guys is napupunta talaga siya sa mga bills, ganyan. So paano pa yung food and other things na kailangan namin. So kailangan namin magtipid. And I'm so thankful na andyan din kayo, and you guys are
supporting our vlogs. Salamat sa inyong lahat. So, ito na yung pillar dito guys. Marami ng tao and then lang natin na mag-open yung door. Bukas na yung pinto guys. And binibilang na nila ilan yung mga tao na andito sa bilangan nila. Dito guys sa door nakalagay yung schedule nila. And since December ngayon, meron silang closing days. Close sila sa 24, 25, and 26. And usually guys, Monday to Friday talaga ito open from 5 p.m. hanggang alas 6 ng gabi. And Saturday, 3 o'clock to 4. And every Sunday, close sila. So ito dito nakalagay yung mga ano nila guys, announcements nasa wall. So dito nakalagay na since January 2024 yung Toimin Tattoo Kimaksu. So yung bayad dito guys is 10 euros siya. Ayan. Before, ang bayad lang dito was 8 euros. But since nagmahal nga lahat, nag-increase sila guys. Kasi dito, kailangan din nila magbayad ng electricity, may bayad din sila sa tax, and yung kuryente, yung tubig, yung rent ng building kasi hindi to libre. So, non-profit organization ito, but since they still need to do the income generating project, kasi nga kinukuha nila yung mga pagkain galing sa store, kailangan nila i-travel yun, gasolina, ganyan. So, may mga expenses to do this kind of thing. Kaya, meron siyang bayad. But it's okay, 10 euros is not very heavy. Sobrang gaan nun guys, compare sa mga makukuha or mabibili mo dito for worth 10 euros sa Habikirwa dito. Silang mga pang party stuff dito guys. So, kuha siguro tayo. Sa table roller ito. Tapos may mga tissues. Meron silang parang cashier dito guys kung saan ka magbabayad. And umalis lang yung tagabantay for now. So nakapagbayad na ako, hinihintay ko lang na mag-move yung pila ngayon doon sa harapan para makakuha na tayo ng pagkain natin. Tingnan nyo dito guys, pag palabas ka na pwede ka na kumuha dito. Kasi pag kumuha ka na ngayon, mapupuno na siya. So marami ditong mga Christmas food, yung mga lantulatiko, porkanalatiko, ganyan. Tapos meron din doon fresh na carrots, meron yung gulay. So sabi ni Nico, wag daw ako kumuha nitong mga nagawa na na food kasi hindi naman ako kumakain kasi niyan. Sarap siya pero hindi ko siya type guys for Christmas food. So yung carrots lang para gawin natin juice. Konti na lang guys, kuha na tayo ng food. Tapos naka-receive sila ng complaint na meron mga nag-park na sasakyan doon sa tapat ng bus stop. And yung nag-park na yun is andito sa loob. Kailangan nila tanggalin yung car doon kasi paano makakalabas yung mga tao na nanggaling sa bus kung merong car doon sa bus stop. Kasi kumuha ng maraming carrots guys. Grabe, sobrang dami. Kahit kung isang box kunin ko siya. Kung kaya natin buhatin eh. Tapos dyan naman yung mga tinapay guys. So sobrang dami. Grabe guys, sobrang dami kong kinuhang carrots. Andito pa. Hindi ko na binilang ilan yun. Mamaya ipapakita ko sa inyo sa bahay. Sobrang bigat, hindi ko na kayang buhatin. And pinapunta ko dito sa inyo para kunin niya itong mga bags. Hindi ko na kaya guys. Ang bigat. Tingnan nyo guys. Grabe, sobrang daming carrots. Pwede pa nga kumuha doon pero tama na to. Sobrang dami na. Hello Ray guys. Finally nasa bahay na kami. And grabe. Gulat na gulat ako. Ang dami ko pala talagang kinuha na carrots, guys. Alam nyo ba, nung palabas na kami, sabi pa nung isang nagbabantay doon na, bakit ang dami pa rin naiwan? Sabi niya ganun. Sabi ko, pwede pa bang kumuha ng carrots? Sabi niya, pwede ko, gusto mo kunin mo lahat para matapos to kasi bukas panibago na naman daw na mga pagkain. Sabi ko, wait lang, tatanungin ko yung husband ko kung magkakasya ba to sa sasakyan namin. Kasi nga maliit ang car namin, guys, di ba? So, sabi ko, kung dadalhin ko kasama yung boxes, sabi niya, pwede ko naman daw dalahin kasama yung boxes, pero isauli ko lang daw yung box. Kasi meron doong boxes na nanggaling sa store. Is there more? I think that. Oh, Gabriela. He said it's the last one.
Ayun. Tapos, nakalagay kasi siya sa parang boxes, guys. Yung pang grocery. Yung pag magdi-deliver sila. Yung deliver sa grocery ba? So, sabi ko, private property kasi yung mga ganun dito. So, hindi siya basta-basta na binibigay. Kasi, kailangan din nila yung ibalik sa groceries. Sabi ko na, kakamainin na lang namin, super bag na lang namin siya. And sobrang dami. Alam niyo ba, per bag, there's 1 kilo of carrots. And the reason na andun ito sa Haviki, guys, napaka-liit na bagay. Sabi ko kay Nico, grabe naman talaga. Uy, ito nilalagay nila sa Haviki. Kasi ito, guys, ang carrots, di ba, kapag kina-harvest mo siya, tinatanggalan mo siya nung dahon sa taas. Yung parang stalk niya dito sa taas. So, ngayon na nangyari, itong carrots na mga carrots na to, ayan, sa oversupply, tumubo na sila. So, pag mga ganito, guys, tinatanggal na siya sa shelves sa stores. Lahat sila ganun ang situation. Kaya, andun na sila sa food waste. So, again, guys, for those who are new here dito sa channel namin, itong kinukonsume na, itong mga pagkain na to, guys, is nanggaling ito sa Tuki Apu Uhidistus, or yung isa sa mga non-government organizations dito sa Finland. And we are so blessed na dito sa area namin meron. Though we need to drive like 30 to 40 minutes papunta doon, guys, kasi sa city pa. And we are living in the countryside. So, isa ito sa mga program nila. That's all? That's all. How about the one on the backside, on the floor? That's okay. Okay, diba? Ang dami. Tapos, yun nga, isa ito sa mga program nila, guys, to give help for those who are not able to afford and for those who wanted to consume this kind of food. Ito naman, guys, is food waste siya, or Haviki Ruoka sa Finnish. Ang direct translation niya sa English, Haviki is waste and Ruoka is food. So, these are food waste. But it doesn't mean na food waste siya, guys. Hindi na siya pwedeng i-consume. It's just that hindi na ito pumapasa sa standard sa stores because the stores here in Finland, for the food safety and yung kanilang standards ng mga binibenta, napakataas. So, kapag sa isang packaging, merong 10 tomatoes, isang tomatoes sa isang box na ganyan. I will show you an example later because I think I got some tomatoes from there. Sa isang packaging, merong 10 kamatis. Ang isang kamatis doon is bulok na. So yun, lahat ng yun, guys, damay-damay yun. The entire box is itatapon na yun or mapupunta na siya doon sa Haviki Ruoka. Kasi nga, they don't have the manpower here in Finland to segregate the bad tomato from the good one. So lahat yun, itatapon na talaga nila. Hindi kagaya dyan sa atin sa Philippines na we still segregate, like example sa mga grapes, ganyan. Dito, guys, hindi. Kapag lahat ng pagkain na nasa box, nasa mga plastics, nasa packaging, lahat ng yun, guys, idadamay yan. Lahat ng yun is itatapon na siya and mapupunta siya sa dumpster. Yun naman ang mga kinukolekt ni Julie and ni Quenny, kapag nag-dumpster diving sila. Yun yung mga food waste ng mga stores. It's just that yung mga stores na yun, they do not agree to give the food to the organization or like example, or wala talaga silang anyone, like wala silang organization kung saan pwede nilang i-donate yung mga food na yun. So, what happens is that they go directly to the dumpster kasi aanhin nila yun kung isa-store nila doon sa shelves nila. Kasi mataas ang standard, guys, and chine-check talaga yan. So, sasabihin nyo na baka nasira yan kaagad, baka nagkaano yan kaagad, nagkadahon-dahon siya kaagad, kasi nga walang butas. Lahat ng mga packaging dito sa Finland, guys, ng mga pagkain, especially for the vegetables, meron yan siyang mga butas, guys. Lahat yan merong butas. Kasi pag hindi mo siya lalagyan ng butas, hindi makahungaw, guys. Hindi siya magkakaroon ng ventilation. So, andun ito sa shelves. Sobrang tagal na and walang bumibili because the food in Finland nowadays, I mean, yung lahat ng bilihin, hindi lang naman dito, kahit saan, guys, it's so expensive and not a lot of people are able to afford everything.
But for me, guys, I can really afford. Hindi naman sa nagmamayabang ako, but we can afford to buy. But it's just that, why would I buy from the store wherein I can go to Havikiri Wakapaika na meron dito sa amin, na yun naman, pwede ko siyang i-take advantage so we can save money, di ba? And we can save the food. And sa sobrang dami ng carrots na to, guys, dinamihan talaga namin kasi hindi lang para sa amin, guys. Of course, for us, kasi nga gustong-gusto namin yung carrot juice talaga. And sobrang tagal namin hindi nakatikim na ng carrot juice because hindi kami nag-Havikiri Waka because we have a lot of stored food sa freezer namin. Punong-puno ang freezer namin ng meat galing sa mga nahunt ni Nico. And sa mga previous months pa, guys, na nag-Haviki kami, yun ang mga inuna namin kasi ayaw namin silang itapon. And nadagdag yung mga deer na nahunt ni Nico. So, napuno na siya. So, wala na kaming space. But today, I don't know, something is calling me to go there na kailangan pumunta. Kakagising ko ng 3 o'clock ng hapon. Kumain ako ng very late lunch ko. Tapos ako ng 4. Sabi ko kayo, pumunta tayo ng Haviki. Sabi niya, pwede naman, kung gusto mo, kung kaya mo. Sabi ko, wag na lang, bukas na lang. Actually, kahapon pa ako ganyan, but I don't know, there's something today na nagpupush sa akin na pumunta. Kaya sabi ko sa kanya, okay, sige, kaya ko na siguro. Tapos, alam mo yung wala, tapos sabi ko sa kanya na hindi. Yung gusto ko na hindi, ganun. Alam mo yung nagdadalawang isip ako. But I don't know, something was really pushing me na umalis ng bahay para pumunta ng Havikiri Wakapaika. And meron talagang rason bakit. Kasi nga, sobrang dami naming nakuhang pagkain. So, all of these carrots will be for us. Pwede din namin tong ipakain kay Pimu, guys. Yung aso namin. Kasi she likes carrots. Gusto niya yung carrots na hilaw. Na kinakain lang siya. Yun yung parang snack niya. And, so yung mga deer na finifeed namin sa forest. Or doon sa field nila, Nico, guys. Kasi they also need food during this winter time. And, sobrang dami nito, guys, kaya sobrang natutuwa ako. Kasi nga, hindi lang kami ang makikinabang. Alam mo yung, we will be able to share this one to the animals as well, and our pet. And of course, bibigyan ko rin sila Carlos and Elisa if they need to, or if they want to. Kasi nga, yung dalawang yon, palaging marami din silang pagkain, guys. So, sila Dennis, hindi na rin sila nag-Havikiri Waka kasi nga, hindi din ako nag-Haviki. And well, mahihirapan kasi sila kung sila lang ang pupunta doon. Paano nila bibit-bitin yung papunta dito sa countryside. Mabigat siya, guys, kasi sobrang dami mo talagang mabibili. So, I brought only 2 big bags. No, not really big bags. 1 big bag na IKEA. Tapos yung isa is yung half size. And, ayun. Sobrang dami ng ating carrots. So, unahin natin to mga carrots natin, guys. Kasi, sobrang dami talaga niya, as in sobrang dami na nakaka-amaze. Study, look at the carrots. They're still very good. It's just that some of them started growing again, the leaves. That's why they put it in the Haviki. Yeah. Sobrang, alam mo, nakaka-happy siya, but at the same time, nakaka-sad kasi ganun na lang ang, alam mo yung itapon na lang yung pagkain, hindi na siya pwede dun sa standard nila. But yeah, sobrang nakakatuwa kasi we were able to buy a lot sa 10 euros namin, guys. And how much per kilo of carrots? I think when it's in season, it's like 80 cents, no? How much? Per bag is 1 kilo. Can you please get me that 1 box? The clear one, so we can put them there. Plastic. Yeah. I think, guys, kapag hindi siya in season dito, kapag in season ang carrots, guys, mura siya kasi nga marami ang supply. Usually, nasa mga 80 cents or 90 cents or 1 euro. Pagpalagay na natin 1 euro. So, yung 1 euro sa atin, that is 68 pesos ang per kilo. Ano mula? Ito, wali. Tahan. So, lalagay natin dito sa box itong mga carrots, guys. Kasi, hindi naman natin ito i-consume agad-agad lahat-lahat, no? Kasi sobrang dami nito.
And actually, di ba, may mga carrots pa kaming tinanim galing sa garden namin. So, ilalagay na natin to dito. Bibilangin natin ilang kilo lahat to. Kasi guys, per bag, there's 1 kilogram of carrots. Grabe, no? Ganito lang. Ganito kadami, itatapon sa basurahan. Buti na lang, bumili tayo doon sa Haviki and na-prevent natin na mapunta to doon sa dumpster. Kasi ang ginagawa ng Tukiapo Uhudistus is, kinakollect nila ito doon sa mga stores, guys, na nagdo-donate sa kanila. And pagdating doon sa kanilang office, is sinesegregate nila yung mga pwede pang makonsume tsaka hindi makonsume. Tapos may ibang mga meat, guys, is nilalagay nila sa freezer. So, ito is nanggaling ito lahat today sa mga stores dito sa Lahatina area. I think Prisma, K-City Market, Sale, and other stores, they give a lot sa Tukiapo Uhudistus. Same as doon sa church kung saan ako nag-volunteer. Ganon din yung mga stores, guys. Sila lang din ng mga stores ang mga nagdo-donate ng mga pagkain na yon doon sa church. And yung church naman is binibigay namin for free. Kailangan mo lang pumila. But the thing is, dito kasi sa Tukiapo Uhudistus, this is like in big portions, like in bulk talaga siya, guys. Sobrang daming tinapay, mga meat, and everything. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga karne na nakuha natin doon or nabili natin doon sa kanila. Grabe, guys, sobrang sulit talaga yung 10 euro mo. Yung 10 euro sa atin is mga nasa 660 pesos siguro. Ayan. So, ang daming pagkain. So, ilalagay na natin to sa ating box para ma-separate na natin siya. Ayan. So, pakita ko sa inyo lahat kasi marami pa tayong ilalagay sa mesa and wala na tayong space, guys. Tingnan nyo yung lamesa namin. Ganyan na yung itsura ng lamesa, guys. Oh. Wala nang space na occupy na siya lahat ng carrots. So, ito na yung ating mga carrots, guys. And lalagay natin siya dito sa box. But I think hindi siya magkakasya dito. Kailangan natin ng dalawa. Bilangin natin ilang kilo lahat ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ang binuksan ko, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wala, 20 kilos na ni, guys. 20. I think I need another box. 20. Yo, 21, 22, 23, 24, 25. So, 25 kilos na ito, guys. Maybe just there on the floor, Daddy. Patulong na tayo kay Nico. Hindi kaya buhatin. 25 na yun, di ba? So, meron pa tayo dito. 25, 26, 27, 28, 29. I think unahin natin ito. Ito, meron natira dito. 29, 30, 31, 32, 33, 34,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Oh my God! 47 kilos, Daddy! Nalkot sa 8 kilo ah. Pero ito guys, oh, unahin natin tong buksan, no? Or ibigay natin to sa mga deer bukas. Are you going with Pauli tomorrow to the field? Nee. Mehu, yeah. You wanna make mehu today? Yeah. Okay. Gusto gumawa na nini ko ng juice, guys. Di ba? Yeah. This is a lot. 47 kilos. Sobrang dami. Pimo, haluat ko porka na. Bigyan natin si Pimo ng carrot, guys. Ay, umalis. Punta doon sa kwarto ni Auntie. Ayan. So, ngayon naman, guys, meron ako dito itong bag. Ayan. Ito yung bag natin. Ito is nanggaling din ito sa Habiki, guys. Itlog ito. So, ito is mga pagkain din ito na nanggaling doon sa Habiki. Yan. So, isa-isahin natin to guys. Sobrang dami nito as in. So, ito yung mga andoon sa, isa natin. Yan. Ito yung mga andoon sa sa entrance palang banda guys. So, merong ganito. Ito is table roller ito guys. Pwede mo siyang ilagay sa gitna ng table. Ang tawag sa finish is Kaitalina or table runner or roller. Yan oh, table runner. Bago pa ito, sealed pa ito guys. Ayan, 3 yung ganito ko, pero yung isa I think nandoon sa kabilang bag. So yan. Pero ito guys, I don't know if gagamitin ko to. Wala naman akong paggagamitan. And usually, hindi ako mahilig maglagay ng table runner sa gitna ng table namin. So ito, is ilalagay namin doon sa ukay-ukay namin guys. Para mapagkakitaan natin. Kasi yung mga ganito, this will cost you around 4 to 8 euros. So, kahit ibenta ko lang to ng 1 euro, guys. Okay lang sa akin. Ayan. So, sayang. Mga ganito, natapon lang nila. So, yan. Tapos, meron marami doong chili, guys. Pero, hindi ako kumuha ng sobrang dami. Pero, kumuha pa rin ako. Ayan. Mga sili, guys. Ito yung, I think this is habanero chili, yung spicy. Kasi, ang gagawin ko dito, guys, ilalagay ko to sa suka. Marami pa doon, pero hindi lang ako makakuha. Kasi nga, marami nang nakasunod sa akin sa likod. And kapag ganun na, kailangan mo mag-move forward. So, ito is, isa-chop natin to. Ilalagay natin sa suka. Tapos, pamimigay natin sa mga friends natin ang gusto. Kasi naalala ko, last time, di ba, sobrang dami naming Habiki. Ang dami naming ginawang suka. Ngayon, nung na-share ko kay Luis, yung isang friend ko, guys, na singer, sabi niya, ubos na daw yung binigay ko sa kanila na yung malaking jar. Sabi ko, naubos mo na yun? Oo, kasi daw, masarap daw yung suka. Hindi ko naman siya tinimplahan. Lahat lang ng, sili, sibuyas, garlic, and yun lang lahat ang mga nilagay ko. And lahat ng yun is nanggaling sa Habiki, maliban lang sa suka. Yung suka is binili ko lang sa store, yung pinakamurang suka dito na less than 1 euro. Pero kasi kapag marami ng herbs and spices na nahalo dun sa suka, kagaya ng pinakurat sa atin sa Philippines, alam mo yun, nag-change yung flavor niya. Yung kapag na-imbak siya, na-store siya ng matagal, nag-change yung flavor niya and mas sumasarap siya habang tumatagal. So, ayun. Ilalagay natin to and papakita ko sa inyo guys na ilalagay ko talaga to. Yun. Pero actually, pinapakita ko naman talaga halos, no? Yun lang iba kasi hindi na talaga kasya sa oras. But anyways, yung mga ganito guys is napupunta siya sa Habiki kasi nga, sa Finland guys, kapag yung mga fruits and vegetables, kumunot. Ito kumunot na siya. Hindi na yan siya pasado sa standards. And sa isang box to na ganito,
na-open na siya. And there are a few pieces na nasira na. So, yan lahat. The entire box is damay. Yan, oh. Pero okay pa naman to. What's wrong with this? Diba? So, lalagyan natin to sa ating suka. Tapos, meron tayo ditong 2 box ng itlog. Tiga-6. Sakto kasi konti na lang yung itlog ko doon. And, malakas ako kumain ng itlog nowadays. Ayan. So, meron tayong 12. Gusto ko sanang kunin yung malaking box ng eggs. But, hindi ko kinuha kasi masyadong marami. And, mabigat na guys. Hindi na siya kaya bit-bitin. Kasi ako lang kasi ang pumasok doon. Isa lang kasi ang pwede pumasok. Eh, hindi pwede na meron kang kasama na katulong mo. So, si Nico is, nung lumabas na ako guys, tapos na ako, hinila ko na lang itong mga bags palabas doon banda sa may cashier. Tapos, tinawagan ko si Nico, tapos saka siya pumunta. Tapos, nilungan niya akong buhatin to, ilagay sa car. Kasi hindi ko talaga siya kaya bit-bitin. Sobrang bibigat guys, as in. Tapos, meron tayo ditong kamatis. Like ito guys, oh, nasira lang yung packaging niya. Kaya ito andoon sa Havikirwaka. And ito is kamatis narpes. Ang gaganda pa nito guys, ang kamatis na to. Yung mga ganito ko before, nilalagyan ko siya ng olive oil. And, ayun. Nilagay ko sa freezer. Kasi hindi ako marunong pa ng canning method guys. And wala ako nung mga mason jars. Kailangan ko bumili ng mga ganon. And yung pressure cooker, wala akong pressure cooker. Kaya nilagay ko na lang siya sa freezer instead. But they're still the same. Okay pa rin siya. So ito guys, andun siya sa Haviki. Hindi sa nasira ang mga kamatis. It's because nasira yung kanyang packaging. Tingnan nyo. Siya na lumping. Kaya andun siya sa Haviki. Tapos, meron tayo ditong mga tinapay. Marami akong kinuhang tinapay actually. Uy, napisat na ni isa. Ito pa naman kinuha ko kasi meron akong hotdog doon na nabili din ba. And ito pala, tinadya ko kunin itong mga apples guys na though hindi na sila ganun kagaganda. Daddy, these are the apples that I got from Haviki. Oh, only 5 pieces. Right? They're still okay. Okay pa naman sila. Hindi ka naman magkakasakit kapag kinain mo yan, guys. But ito is, kinuha ko siya purposely para ibigay sa mga deer. Kasi favorite nila ito. So, ibibigay na lang namin yan sa deer, guys. Kasi 5 piraso lang naman siya. And also, kailangan ko pala ng bowl. Kasi meron ako ditong kailangan ilagay sa bowl. Meron pa 47, di ba yung ating yung 48 kilos. 48 kilos ng carrots. We got 48 kilos of carrots. Ayun. Tapos meron tayo ditong sinapi kingko. Palaman sa tinapay. Kumuha pa rin ako nito guys kasi binibigay naman nila. And pwede ko itong ilagay sa freezer namin. Ayan. Tapos meron tayong mga luto na pork guys. Yung mga naka-roasted. Nakaganito siya. Tapos dito pa lang guys. Bawi na ako. Dito pa lang as in, bawing-bawi na tayo. So, meron tayong tatlong bag ng pork ito na fillet. Luto na ito guys. And per packaging, ito 587. Yung isa is 5 euros 23. Ayan, 5 euros 23. And yung isa is 409. And meron din tayo ditong chicken. Itong chicken is 3 euros 34. Ito pa lang guys. Bawi ka na dito. As in, bawing-bawi ka na dyan sa ulam. Sa mga paulam na yan. And, meron din tayo doong nakuha. Ano ito? Pasta. Ano yung tawag itong pasta na ito? Ito man yata yung fusilli man yata ito na pasta guys. Basta yung gering-gering. Ito, pasta ito siya. Ano ito sa Haviki guys? Kasi nga, nasira na yung packaging. And, pwede pa naman to. Kaya nilagay siya sa bag. Ayan. And these are dried. Diba? Mga dried na pasta. Meron ng fresh doon. Pero hindi ako kumuha ng fresh na pasta. Tapos, marami tayong mga tinapay guys. And mga pang snacks na kinuha doon. Ito.
Tapos meron pa pala. Oh, hala, meron pa pala guys. May chicken pa pala dito, oh. Ang daming ulam, chicken. Ito naman is pork. So, 4 na pork fillet na roast. Tapos, 2 chicken. O, diba? Sulit na, guys. Itong chicken, pwede ko itong ipalaman sa tinapay. Yung ano ba? Yung gawing siopaw. Tapos, marami tayong ganito, mga sandwiches. 4 yata yung kinuha ko nito. Yes, 4. 4 na mga ganito guys, sandwiches. Yung mga ready to eat na sandwiches. Ayan. 4 na piraso. 2, 3, 4. Ayan. So, 4 yan guys. Meron tayong 4 niyan. Tapos, meron din tayo nitong Chef London pepperoni and pepperoni and pico patongki. Yan. This is small baguette na tinapay. Tapos nilagay nila ng pepperoni. Yung mga nakalagay sa mga cold section na mga pangbaon ng mga tinapay. And meron din tayo nitong pizza statutut mouth. Ano mo to? Polo Americana patongki. Sandwich din siya. Ayan. Alam ko meron pa akong mga kinuhang sandwiches. I think andun sa kabilang bag. Tapos, meron tayo ditong poppies. Ito is chicken. Ito, chicken balls. Chicken pops. Ayan. Tapos, meron din tayong itong naki. Naki or yung hot dogs. Yeah. Ang normal price nito guys is €2.59. But, naka-sale siya. Kasi naka-yellow tag na siya. Basta naka-yellow tag or orange tag. Sinesale nila. So, this is €1.81. Yan. Tapos, pero kasali yan doon sa Haviki ha, na €10. Hindi na yan yung per piece ang binayaran mo doon. Hindi per 5 pieces. Lahat ng to guys, lahat ng to na pinapakita ko sa inyo, €10 lang ang ginastos namin. Tapos, meron din tayo ditong tomato snacks. Ayan. Ito siya. Ang ganda pa ng kanyang packaging. Sealed pa to guys. Ayan o, sealed pa talaga to. Buksan natin bakit siya andun sa Haviki. Andun siya sa Haviki kasi some of it is nagkunot na guys. Pero alam nyo ba, ang sarap nito. Snack ito guys. Masarap itong snack lang siya. As is ganyan. Ang dami. Tapos meron tayong chicken. Ito yung pinakasadya ko talaga doon guys. Yung makakuha ng ibang karne. Kasi nga marami kaming deer meat. And minsan nakakasawa din na yun lang ang kinakain mo. Kaya sabi ko, ito tayo doon para makabili tayo ng karne. Kasi masulit. So ito guys. So many food. Tingin si Anika. So many foods. It is. Yeah, so meron tayo ditong pehemya pipuri. Pehemya is light. Pipuri is pepper. Light pepper. Na chicken ito guys. Chicken. So, 2. Ayan. So, meron tayong ibang karne. And dito pa, meron pa tayong mga fruits. Itong mga kiat-kiat. Mga nectarines and mandarins. Ayan. So, ito guys is, naandun siya sa Haviki because na-separate na siya doon sa mga kasama niya. Siguro sa isang nakabag kasi ito usually dito sa Finland. And sa isang bag, mayroong sira. Pero, we don't care. Andito na siya sa bahay. So, we'll consume this one. So, ayan, marami tayong mga fruits na nanggaling doon sa Haviki Ruaka Park. Lalagay natin ito sa bowl. Sarap tong snack. Ayan. Tapos, meron tayong isang lime. Ayan, meron pang another apple. But this apple, we will give this to the deer. So, lagyan natin siya. So, ang dami. So, that was all for the first bag. So, meron pa tayong pangalawang bag. And, papakita ko naman sa inyo kung anong laman nun.
Meron pa pala ako hindi napakita guys na nanggaling dito sa bag na natanggal ko na siya. So meron tayo dito nung ano yan? Yung hotdog buns. Of course guys, yung mga tinapay hindi namin yan pwedeng kalimutan. Kumuha ako nitong favorite ko guys na very dark na bread. Raisomies. Ito is Tosi Tuma. Tosi is very and Tuma is dark. It's a very dark rye bread. I don't know, gustong-gusto ko to guys. But si Nico, he don't like the taste of he eats. But he usually don't like to eat this very dark bread, isn't it? It's like very strong for him, though he's a Finn. But for me, I don't know, I like this a lot. I can eat it too, it's no problem. No problem for him. He can eat, but he would prefer the other one. The a little bit lighter. Ito is another rye bread din ito guys. Ito naman is Taos Huvaruis. Taos Huvaruis, it's a full grain rye. So this is very good for the stomach. So lahat ng pagkain guys, kapag bumili ka dito sa Finland, tapos may nakalagay na Taos Huva, it means full grain. It's very good for your stomach. Ayan. Compare doon sa mga ibang like mga flour na hindi siya Taos Huva or hindi siya full grain. Hindi siya ganun ka-healthy sa tiyan. Pero ito guys, mas magaan siya sa tiyan. It can be digested very well. Mas packed full siya ng nutrients compared dun sa iba. So ito, of course doon guys, pag namimili ako, tinitingnan ko rin yung mga binibili ko doon sa Haviki. So kaya ito ang kinuha ko guys, kasi ito yung usual na kinakain namin dito sa bahay. Pero ito talaga yung pinaka-favorite ko, yung pinaka-dark siya na color. Tingnan nyo, sobrang dark siya compared dito. Ayan. Ewan ko ma-differentiate nyo ba guys. Both of them are rye bread or Ruiz Lepa. But I prefer the darker one. So meron tayong mga tinapay of course. Marami ito guys. So some of this i-share din namin to. And itong Lempari. Ito guys, kumuha ako nito. Actually, ayaw ni Nico nito. Itong ganitong klaseng tinapay. But, kinuha ko to kasi meron akong natirang pizza sauce. So, pwede ko siyang lagyan ng pizza sauce sa taas and parang gawin siyang base ng pizza or pizza bread. Ganyan. But ito, tinapay din siya. Pwede mo siya kainin na as is na tinapay talaga. Yung workmate ko na Pinoy, ito usually yung gusto niya kinakain. Saka yung mga ganito. Yung very light bread. But dito sa bahay, hindi kami masyado. Kasi nga, yung light bread guys is mabilis siya magpataas ng sugar compared dito sa dark bread. Yung dark bread guys, it's digested very slowly. And hindi ka magugutom agad-agad. Pero ito kasi, magugutom ka agad-agad basta mga tinapay. Kaya hindi din ako masyadong magawa ng mga tinapay dito sa bahay na light bread. Like example, yung mga Spanish bread, ganyan. Gumagawa ako pero alam mo yung sobrang madalang ngayon. Kasi nga, hindi naman ako nagbebenta nun na. Before guys, I do make a lot. Kasi may mga customers ako dati before nung andun ako sa Usima pa nakatira. Doon sa Vanta pa ako nakatira. So, ito pa, another light bread. Pero kung kami kakain guys, not really. Siguro pag mag-crave lang ako guys, saka ako gagawa. Ayun. Tapos, diba na-mention po kanina yung mga ganito. Yung mga table runners. Ayan. So, tatlo ito lahat guys. 1, 2, and 3. Ayan. I think tomorrow punta kami ni Nico doon sa ukay-ukayan namin. So, madadala namin ito doon. And, maraming sweets doon guys. Pwedeng kumuha ng tiga-4 na piraso na sweets. I mean, yung mga snacks, yung mga cakes, ganyan. Nung paglabas ko nga is, inoferan ako ng isang buong cake, cheesecake. Hindi ko tinanggap. Kasi guys, malaki. Hindi kami masyadong kumakain ng cakes sa bahay ngayon. Umiiwas nga talaga kami kasi nga sa sugar. But, meron ditong maliit. Ito is small cake lang siya. Ayan, 2 slice. So, it's enough for me and Nico. And, kinuha ko rin itong uni omena. It's a apple pie na tawag nito na tinapay. Apple pie siya. Meron siyang apple streusel. Nalobat na ang ating GoPro guys. Hindi pala namin siya na-charge. Yun.
So, may mga tinapay na kinuha namin is iba-iba. Merong light bread, merong very dark bread. And ito naman is Taos Huva din ito. Ayan o, Taos Huva Ruiz or full grain. Peso Mies din ito. And ito naman is ano siya, Reso Mies Olulainen Tosito Macaura. Very dark. Kaura is oats. Ayan. Very dark oat bread ito. Healthier din ito. Healthier din ito siya. Healthier, tama ba sinabi ko guys? Healthy din ito. But we prefer the rye bread. But if you want to eat like light bread, I think ito yung mas maganda, yung kaura. But ito naman is ano siya, yung light bread talaga siya. Meron pang pandesal doon guys, hindi na ako kumuha. Tapos of course guys, itong grapes. Sobrang tagal namin hindi kumain nito guys. I don't know why. Why we are not buying this in the store. I don't know why we are not buying this in the store. Maybe because we are always thinking, no, maybe we can go to Haviki one day and we can get it from there. But yeah, kumuha ako nito. Tatlo ito guys. Dalawang dark. Yeah. Tuma, dark grapes. Andun dito sa Haviki guys. Alam nyo bakit? Ito nakasil pa yan oh. Tapos meron yung mga butas guys para makahinga sila. Tapos, andun dito sa Haviki. It's either may isa or ilang piraso na nasira sa loob. Kaya siya andun sa Haviki. Pero maganda pa man to. Ayun, nakita ko na ang sira. Ayun o, ang sira isa. Wala na. Ubus to agad. And Nico likes this a lot guys. Kasi mas maganda tong kainin compare sa kumain ka ng candy. It's a healthy candy. Kasi di ba matamis na yung grapes. And it's very rich in fructose as well as sugar. Yan. So, meron tayong dalawa nito. Dalawang dark grapes. And meron tayong isang viheria or yung green grapes. Nakasil yan lahat guys. Pero kasi dito, wala silang manpower to take this off. Yung isang pirasong sira. So kapag kinuha mo to, hindi na to siya saktong 500 grams. Maglalagay ka ng isang grapes. Tapos pag maglalagay ka ng isang pirasong grapes, papunta doon dito sa loob. Mas madali yung masira. Kasi nga, wala na siya doon sa parang tangkay niya ba. But yeah. Ay. Ayan. Sobrang ganda ng grapes. And andun ito sa Haviki. Or food waste na to. Ayan. Tapos meron din tayong pepper. Laki ng mga pepper guys. Tingnan nyo. Andun ito sa Haviki guys. Kasi kaganito. Di ba siya sira? Ayan. Di mo sakit atong tiyan anak guys. Di mo siguro sakit siya natin dyan. Ito. Tatlo to actually. Ayan. Tatlong paprika. Diba? Dami natin mga nakuha sa Haviki. Tapos meron tayo ditong pulled pork panini. Ito light bread na naman to guys. Ayaw minute ko. Pero kakain pa rin yan siya. Ito is i-grill mo na lang to or ilalagay sa microwave tapos ready to eat na siya. Ayan. Ito is pulled pork panini. Ang isa naman is meat lovers panini. Marami tayong panini dito guys. Kinko salami panini. Kinko is ham. Salami is salami. Panini. Dami nating panini guys. Mga sandwiches ba. Tapos meron, I got this one daddy Graham Lee Happy Raka. Lactose ito. So this is a meat pies. And finishes style itong ganito guys. Never pa ako nakagawa nito. Para siyang tinapay siya na it's a salty pastry na nilalagyan siya ng karne sa loob na merong what you call it, rice for making puro,
for porridge. Meron siyang ganong klaseng rice. So, meron siyang rice and meat inside the bread. So, yung pie nila. Ito siya. Tapos, ay, meron pa. Ay, apat pala yung grapes natin, guys. 3 pala yung ganito na kinuha ko. Na dark grapes. Tapos, isang green. Buti na lang at marami. Meron pa tayong carrots dito. Ito yung baby carrots. Ito yung favorite ni Anika, guys, na sa snack niya. Ayan, mga baby carrots na ganito. Marami kaming carrots, guys. Nang harvest pa kami ng carrots, diba? Tapos ito is Hopea sipuli. Silver onion. Oh. Andun ito sa Haviki. Nakapack pa siya. Usually ganito yan siya. Oh. Kapag may nakita kayong mga previous vlogs ko, guys, sobrang dami kong nakukuhang sibuyas. Mga usually nakaganito yan sila, nakapack or yung mga naka-open lang siya. And ito is, andun siya sa Haviki. Kasi siguro, hanap tayo ng problema sa kanya, guys. Hanap ng problema. Hindi ko alam, guys. Bakit siya ano sa Haviki? Alam ko na. Kasi tingnan nyo yan, no? Tumubo na siya, guys. Kasi pag tumutubo na yung sipuli dito, guys, or itong mga onions, hindi na nila yan binibenta. Tinatanggal na nila yan sa mga shelves nila. Kaya, eto. Andun ito. But, thank God, meron. So, meron tayong nagamit ito sa bahay. Tapos, bumili din pala ako nito, guys. So, basically, 2 lang yung sweets na kinuha ko. Itong cake na to, tsaka ito. Itong small donuts. Kasi maliit lang. And yung, I got this one too because it's just a small package. Not big one. Didn't took the big. There's a lot more, but I didn't took it. I think we can take 6 packs of sweets doon today, guys. Pero ito lang 3 ang kinuha ko, yung omena or yung parang apple pie na tinapay. Ayan. So ito maubos to agad doon ni Anika. Favorite niya yung mga donuts na ganyan. So, meron pa tayo dito. Lapapin yung share. And, meron pa tayo dito another sandwich naman. Ito is rye bread. Ito siya, guys. Meron siyang kinko, yusto, ruiz lepa. Kinko is ham. Yusto is cheese. Ruiz lepa. Bread. Rye bread. So, it's ham and cheese rye bread. Ayan. So, pwede na to pang dinner diretso. Madami namin nakuha nun eh. Meron pa pala tayo dito green na paprika. Andun dito sa Haviki, guys, kasi nakunot na si auntie. Oh. Basta mga kunoton na ganit rin, guys. Panglabay na nila. Loya po sa mga kunoton, no? Ayan o. Andun dito sa Haviki. So, pwede tayong gumawa ng pagkain. Gamitin natin to agad. Or kaya, i-freezer ko to. I-vacuum seal ko. I-freezer. It can last longer. Kahit hindi ko na siya i-blanch. You can blanch the vegetables. Pwede rin hindi. Tapos marami tayo. Pizza. Namisa naman ni Uy. So, meron tayong mozzarella pizza. Ayan. Ilalagay na lang to sa microwave. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces ng mozzarella pizza na meron siyang basil or spinach ito. I think this is spinach. Ayan. So, 6 na ganyan. So, tatanungin ko si Nico ano yung magiging dinner nila. Yung iba nito, pwede ko siyang ilagay sa freezer. Pwede hindi na. Kainin na lang siya bukas din. Tapos, ang daming milk. Hindi ako kumuha ng maraming milk, guys, kasi yung mga gatas nila doon is hindi lactose free. And kailangan namin dito sa bahay ng lactose free na gatas kasi si Nico hindi kaya ng kanyang tiyan na normal milk. So ito, guys, mga Kevut sa Finnish, guys, it's light. Maito is milk. So this is light milk. Yung mga dark blue dito sa Finland, Kevut Maito. But kung meron ka nakitang sign na Eila or
lactose ito, it's lactose free. But this one, hindi na, ako, tsaka si Anika pwede nito. But si Nico, hindi siya pwede nitong normal milk. So, ang gagawin ko dito guys, since yung deer na, tawag nito na hunt ni Nico, yung pinakamalaki, yung malaking buck ba yata tayo tawag doon. Basta yung malaking deer na nakuha niya. Yung karne noon is medyo old siya. Kapag medyo old yung karne guys, same sa, oh, you want grapes? Or shall we wash it first? Wash it. Okay, wash it. So, likainin. Hindi siya ang likain. It's dirty daw. Hugasan daw ni Anika. Tawag dito, yung malaking deer kasi guys, na nakuha ni Nico, medyo may amoy siya guys, kasi nga medyo matanda na yung deer. Same sa lamb kapag ganon. Kasi dito kapag ang kinakain ng mga fins usually, yung nabibili mo sa mga store, yung mga karitsan, or yung tupa, yung lamb meat na bata, yun ang walang amoy guys. Pero pag matanda na siya na lamb, meron siyang anggo, may gamey taste siya. Same sa deer. So, last year, ang nakuha ni Nico was 2 maliliit na deer. Tapos yung isang malaki binigay niya dun sa friend niya. Yung 2 deer na maliliit, yung young deer, yun yung inuwiin ni Nico sa bahay. Yun, wala talaga siyang amoy, wala siyang gamey taste. Pero itong season na to, yung isa sa mga nakuha niya na deer is, yung isa, yung malaki, meron siyang amoy yung karne niya kasi nga matanda na siya guys. Yung ana, gano'n naman katiguang tamanimaho na kita. Bitaw guys, ano siya, meron siyang gamey taste. Kaya ang ginawa ko guys, nung gumawa ako ng soup for the first time, sabi ni Nico, meron siyang gamey taste, yung may anggo. Hindi ko siya actually na malayan agad-agad. But, yung mga sumunod na nagluto ako, gumawa ako ng pasta, gumawa ako ng meatballs. Yung karne guys, isinok ko siya sa milk, pinakuluan ko talaga siya kasi, ano na siya yung giniling, wala na kasi kaming buong, meron kaming buo, pero andun kasi sa mga gitna pa ng freezer. So, inuna ko yun para maubos siya agad. So, ngayon, ang ginawa ko, sinok ko siya sa milk, tapos pinakuluan ko siya, tapos in-strain ko siya, guys, tawag nito, tinapon ko yung milk, tapos 3 beses ko siyang pinakuluan. And gatas ang ginamit ko. So, pag gamitin ko to sa pagluluto, guys, hindi naman ito makakasama sa tiyan niya. Pero pag iinumin niya lang to, yun ang magpuririt si Nico guys. Hindi maganda sa tiyan niya. Ayun. Tapos, ito guys, meron pa tayong mustika gurti. Elovena. Ito, marami ito. 3, 4. Ay, really pala yung isang nakuha ko. Ay, 4 guys. 4 siya na oat yogurt. Hindi milk. Oat siya. Tapos ito naman is Kevut Vili. Vili is yung parang light curd nila dito. Actually, pwede ko itong gamitin kapag gumawa ako ng carrot cake. Lalagay ko to para soft and fluffy yung carrot cake or yung muffin. Tapos itong yogurt guys, kumuha ako nito. Kasi, actually, pwede kumuha pa ng, ilan ba yun? 6 na ganito yata ang pwedeng kunin. Pero 4 lang ang kinuha ko. Kasi guys, dito sa bahay, ako lang naman kumakain ng yogurt. And, since 2 days ago, nagko-crave ako ng yogurt. Hindi lang ako makabili sa store. Kasi walang oras. Kasi pagka, daytime, tulog ako guys. Pagod. And, pagkahapon na, ayoko naman na umalis lang si Nico ng bahay para bumili lang ng yogurt dun sa store. So, pwede naman. Pero sabi ko, wag na lang. Susunod na lang. So, finally today, we're lucky na nagpunta kami doon sa Haviki and meron silang yogurt. And marami pa to na yogurt guys. Ito naman is yung mga yogurt drink din ito. Meron tayong, anong flavor nito? Mansika. Ito is mixed fruits. Ang isa. So, it's mansika or strawberry. Mixed fruits and mansika. So, ito guys, yung, aray, halala, mahulog.
Yogurt drink ito guys. Naka-pack of 6 ito siya. 5 lang ang kinuha ko kasi 5 lang din ang pwedeng kunin. So, naka-pack of 6 or pack of 8 or 12. Ito pag binili mo sa store. Naka-box siya. But, ito guys, nakahiwalay na siya doon kasi nga, nasira siguro ang packaging. Kaya ito andoon sa Haviki. And then, meron tayo ditong Tahati Torto. Tahati Torto Lumo Marmalade. So, this is a plum marmalade. Ito yung ginalagay namin guys sa mga YOLO Torto or yung Christmas pastries. Andun dito sa Haviki guys kasi na-open siya. Ayan o. Tapos sabi nung staff doon, okay pa siya, kaso lang na-open daw. Okay lang ba daw sa akin? Sabi ko okay lang. Kasi ito mag-expire siya ng 2027 and gagawa kami ng YOLO Torto in the coming days. So, hindi na ako bibili niyan. Yung puff pastry na lang ang bibilihin ko. Tapos ito, meron tayong nakuha dito ng Spice Up Szechuan, mapagbasa niyan? Szechuan Chili Oil. Chili oil. Ito yung mga nilalagay sa mga mga pagluluto guys. Tingnan natin, meron nakalagay dito, meron daw ang recipe sa website nila paano gamitin to. Sa mga soup, 'di ba? Meron to, andun to. Kasi alam niyo ba bakit ito andoon? Hindi pa to expired, guys. Hindi ito bukas kasi ito yan oh. Yan ang rason bakit ito andoon sa Haviki Wakapayka. Yan lang. May problema guys, expired ka ng food waste na siya, hindi na siya papas sa standard. 'Di ba? So, yun lang lahat guys ang laman ng ating dalawang bags and mga carrots. Sobrang dami and papakita ko sa inyo once again kung ano yung mga andito sa mesa namin ngayon. Grabe guys, ma-amaze kayo. Sobrang dami. Guys, yan na. Yan na lahat nasa mesa. And itong mga carrots and apple na andito sa side. Ang mga nabili natin doon sa Haviki Wakapayka. Sobrang dami. Nahugasan ko na rin pala yung grapes. So, kumakain na rin si Anika. Ayan. Grabe. Puno nga itong lamisa, guys. Sobrang puno. Yan nyo naman yan. And sobrang gaganda pa ng mga grapes, guys. Oh. Yan, oh. Is the grapes good? Is it bad grapes? Good grapes. Good grapes. Yan, oh. Sobrang dami nating ulam, guys. Tinapay, sandwiches. Kompletos, Ricardo's may gulay pa. Sobrang daming carrots. And naka-ready na pala si Nico para gumawa ng juice. So, I'm gonna ask Nico kung ano yung magiging dinner namin tonight. Sobrang daming options. Diba? Sobrang dami. Kung malapit lang kayo guys, ma-share ko to sa inyo. Saan man, layo man mo guys. So, kami-kami na lang sa ani dire. At yan, sobrang nakakatuwa. But, alam nyo, sobrang nakakapanghinayang din. Kasi kung lahat ng to, napunta to sa basurahan, sobrang sayang talaga. So, yan na lahat guys, yung mga pagkain na nasa mesa. Sobrang dami, diba? Nakakatuwa guys. Yung carrots guys, andun na. Hindi na magkasya dito sa mesa guys. Lagay na namin sa side. And yung isang box din, andun din sa side. So, guys, inuulit ko, itong mga pagkain na to, guys, hindi to nanggaling sa dumpster, ha. Nanggaling to sa mga stores. Donate nila doon sa Tuki Apo Uhudistus. Yun yung organization na nagbebenta ng mga pagkain na nanggaling sa food waste ng mga stores for worth 10 euros. Again, hindi ako nagda-dumpster kasi dito sa amin walang dumpster area. Gustuhin ko talaga, guys. Sinubukan ko talaga guys na mag-dumpster but wala talaga yan dito sa amin. Kasi sobrang konti ng mga tindahan and most of the bio-waste bins nila guys is nakalock siya. Hindi kagaya kina Julie and kay Quenny guys na merong mga open.
Naku guys, kung meron lang, siguro nag-dumpster na talaga ako guys. Walang masama doon sa ginagawa nila guys. Actually, nakakatuwa nga kasi nga, nakukuha pa nila yon na tinapon na siya and natatimingan talaga nila guys bago pa siya kunin ng mga basurahan or yung mga trucks. Pero dito sa amin guys, wala talaga. Gustuhin ko man talaga guys, sinubukan ko. Meron actually isang store but ang palaging laman doon guys is patatas. So, ang ginawa ko that time is kumuha ko doon ng patatas. Tinanim namin previous years pa. But, since nag-heavy kirwa ka naman kami, bumibili kami for worth 10 euros. Sobrang dami din namin nakukuha doon. 3 lang naman kami sa bahay guys and usually, sinasama ko rin si Carlo and Elisa. Pati yung ibang mga classmates nila guys nagpupunta din doon. Bumibili sila for worth 10 euros. So, hindi na ako nagbibigay sa kanila. But, since ito sobrang dami, hindi naman sila mag-heavy key. So, bibigyan ko sila of course. Ganun lang. Pero yung mga yun guys, hindi ko na kailangan ipakita sa inyo. Yung mga pagbigay-bigay, ganyan. Kung ano lang yung meron kami dito sa bahay, share pa rin talaga namin sa kanila. Yan o. But of course, kailangan ko rin silang tanungin kung gusto nila guys. Kasi kung naka-grocery na sila, tapos si Elisa mag-isa lang, si Carlo mag-isa lang. So, hindi naman sila makakain ng sobrang marami talaga. So, nagtatanong ako kung ano yung gusto nila, kailangan ba nila. Ayan. Sobrang dami, di ba? Nakakatuwa, guys. Grabe. Sobrang happy. So, mag-prepare na kami ng dinner, guys. What do you want to eat for dinner? Pizza? You want pizza? Or late pa? Na-ignore ako, guys. Kaya natuwa na sa grapes. Yung grapes, guys, maubos yan agad. Sobrang gaganda pa ng grapes, guys. Pero ado na siya sa Haviki. Tingnan nyo naman yan, oh. Gwapa pa kayo na, guys. Mas maganda pa yan sa mga binibenta sa palengke. In fairness, guys, ha, hindi naman sa na sinisiraan or ano. Kasi, umuwi kami ng Pinas, ang dami kong binili talaga mga fruits. And yung mga fruits na nakita ko doon sa palengke, guys, alam mo, mas maganda pa itong mga food waste na nabibili namin for worth 10 euros. Totoo lang. And, sabi ni Nico, marami daw sira-sira yung mga binibenta sa groceries. Example, yung nagpunta kami ng SNR, yung mga berries nila guys, sobrang dry na nasa loob. Sorry ha, pero totoo talaga, real talk lang. Hindi lahat ng nabibili talaga sa groceries, lalo dyan sa Philippines. Kasi hindi ganun kataas. May standard na rin ng pagkain guys. Pero dito sa Finland, sobrang strict talaga. Ito lahat ng nasa likod ko. And lahat ng mga pagkain na nabili ng mga tao today doon sa Tukiapu Uhidistus. Lahat yun guys, food waste na yun. So kung hindi yun kinuha ng Tukiapu, is itatapon na yun lahat sa basurahan tomorrow. And dito sa area namin, hindi ka nga pwede makapag-dumpster kasi nga close nga yung mga bins. So, pupunta na yun sa dump site. Yun. Nandun na siya sa dump site. Mapupunta siya doon tapos mag-create lang siya ng bad gas which is not good for our environment. Napakasayang. But, kami guys, kahit paano kung sabihin nyo, kanya-kanya tayo ng diskarte sa buhay. Pero inuulit ko talaga guys, hindi ito galing sa basurahan, hindi namin ito kinalungkat doon. Walang masama kung gagawin mo yan. But, it's just that dito sa amin, wala talagang option na gawin yun guys. Kung meron talaga gagawin ko, but wala eh. But I'm just so thankful na meron talaga Tukiapu Uhidistus na we can get the food there. Mabusog pa yung pamilya ko. Unahin ko yung mabusog yung pamilya ko and at the same time makatipid kami. Kasi nung umuwi kami sa Pilipinas guys, grabe talaga ang tipid namin guys before kami umuwi. Para makabili kami ng ticket, may panggala kami. And lahat ng yun guys, salamat talaga kasi nakatipid kami through this. Ito talaga isa sa mga naging source namin. It's just that we were not able to do this for a long time. 3 months na siguro. Or 4 months. Kasi nga, puno nga ang freezer. Unahin namin yung anong meron namin dyan. Kaysa naman bibili ako, tapos pagdating dito, hindi na siya magkasya guys. Itatapon lang namin. Sayang, di ba? Ayan. So, yung mga carrots guys, gagawa kami ng juice. I-share namin sa grandma namin guys and sa mother-in-law ko. And, gagawa kami ng juice for us dito sa bahay. Actually, nakaready na yung juicer ni Nico doon sa kitchen. Ayun na, nakita ko na yung machine.
And bibigyan din namin yung mga deer ng carrots. Si Pimo din is kumakain ng raw carrots, guys. Gusto niya yan na snack. So, actually, pwede natin ipatry ito sa kanya. Pimo! Pimo! Ito. Kasi ito is merong ano dito sa gilid. Yan, ibigyan natin to kay Pimo. Do is to man. Sit down. Is to. Is to. Is to. Is to. Nani? So yun na. Kumakain na si Pimo ng kanyang carrot, guys. Tinitingnan niya pa. Bakit gumulong yung carrots? Eh. Gusto niya yan. Kinakain niya yung carrots sa sin. Nyo, nakain nyo, guys. Matamis kasi ang carrots dito. Hindi siya kagaya ng carrots natin dyan sa Philippines. Kaya kahit na ganyan lang yan, kainin diretso. Ang sarap kainin na snack. That was all for today's vlog, guys. Thank you so much sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng aming mga vlogs. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans, and yung channel po ni Nico, which is Lindemans Outdoors. Kung kagaya nyo kami, guys, na kuripot, and kailangan lang maging wise para makasurvive, makapag-ipon, manood kayo ng channel namin. Ayun. Pero, alam niyo na, guys, yung mga vlogs namin talaga is very seasonal talaga. Kung ano yung mabavlog namin, yun lang talaga ang ipa-vlog namin. Hindi kami gagawa ng iba pa. So, the mushroom hunting is over, and we will be back sa Havikiruwaka, our like a winter activity, mga gala namin, ganyan, and yung simple life namin dito sa countryside. Yun lang naman. Thank you sa inyong lahat, guys, sa patuloy na panonood. We will see you on the next one. Hey, hey! Baby, can I dance with you? Squeeze me one more time. Ka-ready na si Nico, guys. So, nandiyan na yung juicer na. Magawa na siya ng carrots juice. Dinner na, guys. So, we're eating the pizza and carrot juice. How is it? Yeah. Is it good? Hmm? Ayaw niya daw mag-fork. Hinati niya lang. Tapos, kinamay niya. Hangaon ta, guys. We're having pizza. Tapos, yung carrot juice na kakagawaan niya. Pimo is also waiting. Something will fall. You have eaten already so much. You have ate so much today. That's enough. Grabe, guys, sobrang sarap. Mga unta. Tikman naman natin yung carrot juice, guys. Actually, tinikman ko na. It's so good. Sarap talaga yung carrot juice. This is much better if it is cold. Yeah, But we'll put this in the fridge. It will be cold. We don't add ice. Pure juice lang talaga to, galing sa carrots. Sarap. Guys, tingnan niyo yung lips ni Nico. It's orange. So much carrot juice. So much carrot juice. Nam nam. Very sweet.